Breaking news, muling nagtagpo si President Donald Trump at ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Talaga namang pinag-usapan ng buong mundo ang kanilang pinag-usapan. Marami ang nagalit, marami ang natuwa. Ano nga ba ang kanilang pinag-usapan? Sa kabilang dako, ang rehimeng Ayatollah Ali Khamenei muling dinumog, hindi ng mga Amerikano, hindi ng mga Hudyo. Sinong grupo ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay February 12, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay tungkol sa pinag-usapan ni President Donald Trump at Prime Minister Benjamin Netanyahu at ang pinakabagong kaguluhan ngayon na nangyayari sa loob ng Iran. At natapat pa ito sa ika-47 na anniversary ng Islamic Republic na itinayo ni Ayatollah Ruhollah Khomeini, dating supreme leader ng Iran na sinundan ni Ayatollah Ali Khamenei. Tama ang inyong narinig mga kaibigan, ika-47 na ng Islamic Revolutionary Anniversary. Natatag ito noong 1979 February 11 at ngayon mga kaibigan February 12. Ibig sabihin, kahapon, ika-47 na at kahapon din mga kaibigan, nagharap si President Donald Trump at ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Merong mga slogans ang Iran na noong itinatag ang mga militanteng grupo nito gaya ng Houthis, Hezbollah at Hamas. Ang kanilang slogan, Death to Israel and Death to America. Pero mga kaibigan, ikinagulat ng marami, ikinagulat ng buong mundo ang isang napakalaking gulo na nangyari sa loob ng Iran sapagkat sa hindi inaasahang pagkakataon sa 47th year na anniversary ng Islamic Republic, dumagsa ang napakaraming tao. At alam nyo ba mga kaibigan kung ano ang kanilang sigaw? Sa halip na Death to Israel, Death to America ay ganito ang kanilang sigaw. Yang naka-highlight na blue mga kaibigan, mapapansin din ang petsa, February 10 hanggang 11, Death to Dictator. Ang tinutukoy na diktador dito mga kaibigan ay si Ayatollah Ali Khamenei. Naniniwala ba kayo mga kaibigan na si Ayatollah Ali Khamenei ay diktador? Alam ko mga kaibigan na marami ang mga nanonood dito na pro-Iranian, meron ding anti-Israel at Amerika. Pero sa inyong tingin mga kaibigan, diktador ba itong si Ayatollah Ali Khamenei? At sa parehas na source, sa parehas na balita na ibinalita ng National Council of Renaissance of Iran, talagang pinangalanan nila kung sino ang diktador na ito. Ayon dito, Death to Khamenei. Mga kaibigan, marahil ay maraming magagalit sa ating ibinalita. Mga kaibigan, hindi ko po ito sariling opinyon o hindi ko po ito gawa-gawa. Balita ito ng National Council of Renaissance of Iran. Talagang nangyari ito. Pero mga kaibigan, hindi rin maikakaila na meron ding mga supporters si Ayatollah Ali Khamenei. Nagtipon-tipon din at pinuri si Ayatollah Ali Khamenei. Pero mga kaibigan, ang mga chanting o ang mga pagsisigaw na Death to the Dictator and Death to Khamenei, hindi ito nangyari sa iisang lugar lamang. Ito mga kaibigan ay isinagawa sa napakaraming lugar sa Iran. Kasama na sa capital city nito na Tehran, sa Karaj, sa Mashhad, Bandar Abbas, Qazvin, Ilam, Ivan o Ilyam, Ardabil at Bujdnord, Sabzebar,
Savi at marami pang iba at malalaki ang mga lugar na ito. At habang nagkakaroon ng mga kilos protesta sa loob ng Iran at habang nagsasagawa ng anibersaryo ang Iran, nag-usap naman si President Donald Trump at ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Mahigpit ang seguridad na ibinigay ng United States of America para kay Benjamin Netanyahu. Paglapag pa lang ng eroplano na sinasakyan ni Benjamin Netanyahu hanggang sa nakasakay ito sa kanyang mga sasakyan papunta sa Washington, pinalibutan ito ng napakaraming security. Ngayon, na nagkaharap si Benjamin Netanyahu at Trump, talaga namang pinag-usapan ng buong mundo ang kanilang pinag-usapan. Sa loob ng 3 oras, nag-usap si Trump at si Netanyahu at ang kanilang pinag-usapan ay ang Iran. Ayon kay Trump, ay hindi pa raw tapos ang United States of America sa Iran. Meron itong 3 bagay na ibinigay bilang babala, lalong-lalo na sa mga tankers na pag-aari ng Amerika na dadaan sa karagatan malapit sa Iran. Ayon kay Trump, sa lahat ng mga US tankers, huwag itong dadaan sa karagatan na pag-aari ng Iran. Huwag din itong magre-resist kung merong haharang na mga IRGC boats at kinakailangan lamang dumaan ito sa karagatan ng Oman. Dagdag pa ni Trump na kung gaano prinotektahan ng United States of America ang Israel sa mga nakaraang taon, buwan. Ngayon, mas paiigtingin daw ni Trump ang kanilang seguridad para sa Israel sapagkat ayon kay Trump, maaaring mangyari ang bagay na hindi nila gusto. Ito mga kaibigan ay ang tinutukoy ni Trump na maaaring umatake ang Iran sa loob ng Israel every now and then. Ayon kay Trump, binabantayan ng husto ng Amerika ang kagalawan ng Iran at lalong-lalo na meron pang second round na pag-uusap ang gobyerno ng Iran at United States of America na una nang itinanggi ng Iran na hindi sila susunod sa demand ni US President Donald Trump, lalong-lalo na sa uranium enrichment ng kanilang bansa. Hindi raw nila i-give up ang kanilang karapatan. Pinag-usapan din ang timing ng paglipad ni Prime Minister Benjamin Netanyahu papuntang Washington sapagat next week pa sana ito pero biglaan itong ginawa ni Netanyahu. At sinabi ni Benjamin Netanyahu na ang isa sa kanilang mga pinag-usapan ay ang development sa Gaza. Noong i-open up ni Netanyahu ang issue tungkol sa West Bank, hindi ba't marami ang mga tumututol dito? Pero sa pagkakataong ito, nang banggitin ito ni Netanyahu sa harap mismo ni Trump. Ang sagot ni Trump, marami daw silang bagay na dapat atupagin. Hindi muna raw siya magbibigay ng komento tungkol sa West Bank. Marami ang mga umalma dito sapagat marami na ring pagkakataon na sa salita. Uulitin ko mga kaibigan, sa salita. Maraming pagkakataon na kinokondina ni President Donald Trump ang paraan ng Israel o ang plano ng Israel sa iba't ibang bahagi ng Gaza. Pero kalaunan ay sinusuportahan din ito. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section. At i-comment nyo na rin mga kaibigan kung saang bansa kayo nanunood ngayon upang malaman natin kung saan na ba nakakarating itong napakaliit na channel na ito. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.